know if they still have it, yung Galing Pook Awards. Siya po ang awardee. Siya pong isa sa mga sinasabing modelong dapat gayahin. And, I remember, I hope I'm right, pinagmamalaki nila dun sa Naga before yung yung e-procurement. Di ba si Secretary Jessie din, if I'm not mistaken, siya po nagsimula niyan yung e-procurement para kung meron kayong problema o corruption kayong nakikita dun sa bidding, sa anumang building, anumang kalye, nandyan po sa computer. Siya halos ang unang nag-implement niyan. Yes, yung award-winning website thinking ng Naga City Government. Yung lagi niyang kinikwento kasi na kahit presyo ng paracetamol, di ba? Sabi niya yon na kahit presyo ng paracetamol nasa website para ma-compare. Para if you have any questions, hindi ka na kailangan humingi ng dokumento. Pumunta ka lang sa computer, i-check mo dyan. Yes, and this is in connection with Pinky, with what he always says. Ito yung pinaka-favorite quote ko na sinasabi niya na it's not enough for a government official or a government person to be good. The system or the institution has to force him to be good. At yun nga yung sinasabi niya, yung halimbawa yung website, para mapilitan yung mga taong nasa bidding committee na sundin ang mga presyo kasi napipilitan na sila, naka-website na sila So yung gano'n, na kahit mag-umpisang matino ang mga tao, laging may temptation yan, pero pwedeng pigilan yan kung yung institution, yung system nakabantay sa'yo. Yun ang sabi niya. Ma'am Grace, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag, and it's good to talk to you again. Thank you, always, Pinky. Thank you, PJ. Grace Padaka, of course, the former governor. Yes, na. Yan po ang huling kaganapan na kasama Edwin at mga kaibigan sa Lasal Green Hills kung saan po ay kumukuha tayo ng feed mula po naman sa ANC. Maraming salamat nga pala sa ABS-CBN at kayo po ay nanonood ngayon sa PTV, People's Television at katulong po natin nagbibigay ng mga impormasyon ang ANC. Alam niyo po mga kaibigan, sa ganitong mga critical moments ay maaaring naitanong nyo kanina, nakaka-tune in kayo sa PTV4 tapos ay nakikita ho ninyo yung signal ng ANC. Sa mga ganito pagkakataon ay nagkakaisa tayong mga nasa mass media para at least sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Totoo yan. At para po sa mga kabubukas pa lamang po ng inyong telebisyon ay kinukumpirma nga po namin, Edwin at ng Sambayan ng Pilipino na nadiskubre na po ang mga labi ni Secretary Robredo mula po sa karagatan. Pero hindi po nagbabago ang effort mga kaibigan, Joseph, doon sa patuloy na retrieval operation, should I say, doon sa mga naiwang pang dalawang piloto na nasa ibaba. Sapagkat binigyan priority lamang dahil ang ating ang naiahon na, ang unang binigyan ng priority dahil doon sa posisyon ni Secretary Robredo Serrano, kaya siya nauna. At yung mga labi nga ng patinong piloto at saka nung kaniyang assistant pilot na isang Nepalese ay na-discover na rin po. At sa mga ilang oras marahil ay maiahon na ito sa Kati at maipresenta na po at makita na rin ang kanyang mga nagmamahal na mga kamag-anak na matagal na rin naghihintay. At para po sa inyong kaalaman, kahapon po ay dumating na dito sa ating bansa, sa Pilipinas, yung ama ng assistant, co-pilot, I should say, ni sa Nepalese at narito na po siya sa bansa. Nagkwento rin siya yung mga pangarap ng kanyang anak, pero siyempre, alam mo naman, talagang kakambal na ng pagiging piloto yan, yung risk na yan. Pag pinasok mo yung trabaho na yan, definitely kakaibang trabaho din yan. At sabi nga, any moment, kapag nangyari yung ganyang plane crash, definitely buhay mo nakataya. Pero para lang kahit pa paano mapababa yung kalooban ng ating mga naghihimutok na kababayan at natatakot if ever. Kasi iba, yung maibibigay niyan, yung takot ba sa magkakaroon ng air fight o whatever. Ay, sa sasakyan, Joseph, sa land, sa sasakyan, mas mataas din ang risko ng disgrasya. Alam mo ba, sa percentage, so tinatawag na sa ratio, napakaliit o chance lamang na tinatawag na disgrasya sa pagdating sa aeroplano. Kaya nga lang, dahil kakaiba yung ginagamit na sasakyan nasa himpapawid, pag nangyayaring ganyan, medyo talagang naka-highlight sa media. So mga kaibigan, patuloy ko kayo magantabay dito po sa patuloy nating pagsubaybay sa kaganapang ito. Bagamat malungkot nga, sabi ni paring Joseph kanina, yung nangyari po, bagamat ngayon isang araw din na mahalaga, no? Oo, ewan ko kung nagkataon nito, na ngayon po ay August 21, ngayon din po natin gugunitain yung pagkakapaslang sa ating bayani. Sa ama ng ating Pangulo na si dating Senador Benigno
Aquino. Puti nga yourself dun sa kalalagayan ng Pangulo, dalawa pinaghihimutok niya ngayon. Yung isa sa paggunita doon sa kanyang ama, tapos yung sa isang malapit na kaibigan. Okay. Ano pa man, para po sa mga nanonood sa atin, nabanggit na rin po ito ni kasamang Audrey kanina, na may kalayuan sa Pampang po, no? Yung pinagkakuhaan, no? Sa mga labi ng tatlo, no? 800 kilometer from the shore. Ba, hindi biro yan, mga 1 kilometro. At may kalaliman, kaya po ito yung ilang araw ng problema ng mga divers. 180 feet ang lalim pa rin po nung pinagkunan, pinagkakuhaan sa mga labi ng tatlong hinahanap pa. Yung kung ikaw ay ordinaryong, Joseph, ordinaryo kong diver, yung ganung kalalim hindi mo kakayanin yun. Kasi may leverage yan mga diver. Kaya ngayon, nag-aantay tayo sa report ng mga kaibigan natin, kasama natin sa Radyo ng Bayan, ang mga naroon sa Naga, sa Masbate at ilang pa mga tagapagbalita natin para bigyan po kayo ng mga pinakahuling kaganapan. Patuloy ko kayong mantabay mga kaibigan sa mga pag-uulat pa rin na ihatid ng ating mga kasama sa PTV and of course, yung ating mga correspondent at patuloy na yung nakikita natin ngayon sa video na kinipin sa atin ng ANC, yan po yung yung kapitan. Kapitan ng aeroplano. At paborito na yon. At saka may mga report tayo natanggap sa kanila na talagang parang expert na expert siya pagdating doon sa aeroplanong yun. At sapagkat doon po ito pati ni-request ni Secretary Robredo Kasi na siya executive magpalipad nung aeroplanong yun. Executive plane pala yung uri na aeroplano na yan So yan, silipin natin ang mga kaganapan pa rin sa dako naman ng ating kasamang si April. At alamin natin ang update sa kalalagayan ng panahon ngayon. Abalang-abal naman tayo sa pag-antabay ng mga kaganapan kay Secretary Robredo at mga kasama sa pagkakakuha sa kanya. Huwag tayong makakaligta na mayroon pong sama ng panahon sa ating bansa. Alright. At yan ay ibibigay sa atin ng ating kasamang si April Enerio. April? Yes, mga kasamang Joseph at Edwin, no? Patuloy na nananalasa si Typhoon Igme sa hilagan ng bansa. Sa inilabas na weather bulletin ng Pag-asa, kaninang alas 6 na umaga ay namataan ang sentro ng Typhoon Igme sa layong 380 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 1 sa Cagayan. Kasama na ang Calayan at Babuyan Group of Islands at sa Batanes Group of Islands. Mapag-iibayo rin ni Igme ang hanging habagat na magdadala ng pag-ulan sa Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi nito. At kasama na nga dyan ang Metro Manila. Ang Visayas at Mindanao naman ay makakaranas ng isolated rain showers or thunderstorms. Nakataas pa rin ang gale warning sa eastern seaboards ng Central at Southern Luzon dahil sa epekto nga nitong bagyo at ng habagat. Kaya pinaalalahanan na natin ang mga mangisda na huwag po muna kayong pumalaot dahil po sa malalaking alon yan, no? Dulot nga nitong bagyo at ng habagat. Sa ngayon ay maraming possible scenarios ang pinag-aaralan ng ating mga weather forecaster. Ayon nga sa ating nakapanayam kanina na si Mr. Jory, scenario number 1 ay by Thursday. Parehong nasa loob ng PAR itong si Bagyong Igme at si Julian. At by Friday ay nasa labas na ng PAR si Igme habang nag-iisa na lang si Julian sa PAR. Scenario number 2 ay babagal itong sirkulasyon ni Igme. At dahil magkakaroon ng interaction itong dalawang bagyo at eventually ay magiging isang bagyo na lamang ito. At pag naging isang bagyo yan, ang pangalan pa rin ay si Julian. At ayon nga sa Japan Met Agency ay isa ng tropical storm itong bagyong Julian. At mamaya ating ihahatid ang detalye sa ilalabas na weather bulletin ng Pag-asa kay Typhoon Igme. Sa ngayon, iyan ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Maraming salamat kasamang April. Yan po mga kaibigan ng huling taya ng ating panahon at from time to time pinagkakaloob po namin sa inyo yan sapagkat baka po tayo malibang sa mga iba't ibang mga balitang pinagkakaloob po namin sa inyo. Umawili kayo sapagkat mayroon pong
bagyo sa ating bansa at dapat alam po natin Ang yan. pangalan ho ng bagyo, mga kaibigan, Igme. At sa kabatiran po ng hindi pa mga nakaalam, nakapatay na siya na isang bata. At batay sa report nga ni April, yan ay mahinang kumikilos. Nitong linggo lamang ay isang bata na ho ang naitalang namatay. Samantalang patuloy ho tayo nakaantabay pa rin sa mga kaganapan na ating sinusubaybayan sa mga live points natin. Joseph? Oo, totoo yan. At maya-maya, makakakuha na naman tayo ng report mula sa ating mga kasama sa nasabing lugar. At ngayon po, abalang-abala. Kung makikita ninyo, abalang-abala. May kwento ko lang yung kahapon. Kausap ko si Secretary Deles at ilang pa mga opisyal ng Ito ating ka nga pala kahapon, ano? Nasa Lasal Chapel ako, sa Lasal San Juan, Green Hills kahapon. Talagang buong-buo yung yung paniniwala na kahit papano, kumbaga nagiging practical na yung iba kahapon pa na sa tagal na yan, Joseph, sa tingin mo, buhay pa si Secretary. Pero yun yung mga tanong na na hindi masasagot kung hindi nga nangyari ito. Lalo ikaw ang kaanak, di ba? Oo, oo. Mahirap tanggapin mayroon ka tayong kasabihan, mahirap mag-sink in kagad sa kalooban mo yan, Joseph. May mga nagsasabi nga, ano ba mas maganda, yung makita mo yung eroplano na naroon yung bangkay o makita mo yung eroplano na wala yung bangkay doon? Okay, ako tatanungin mo, bilang agarang reaksyon, mas gugustuhin ko na nandoon sa loob. Para makumpirma mo. Hindi, para mapanatag na rin ang kalooban ko once and for all. Kasi pag yun, sinasabing nawala doon sa loob, Saan punta? saan napunta, mas malaki pa yung iisipin mo ngayon, di ba? At dito, gusto nating pasalamatan yung effort na ginawa ng iba't ibang mga divers, no? Oo. Makikita mo, ang ibang klase na no? Nagtulong-tulong na dito. Siyempre, nakita nila kung paano yung ginagawang pagmamalasakit mula sa kataas-taasan nating pinuno, kung paano ito tinutukan ni Pangulong Aquino. Kaya dumagsa doon yung tulong. At gusto namin linawin po na hindi po halos naman lahat ay dinala na doon ng ating pamahalaan. Hindi po gano'n. Yung pong iba ay naiwan sa mga kanilang ibang mga vantage point para umalalay naman doon sa mga kung magkakaroon ng mga halimbawa, mga paglilikas o iba pa mga development sa ibang panig ng ating bansa. Hindi po yun iniwan. Tulad po nakikita ninyo sa video natin ngayon. Ayan. Yung airport nila na yan, ano ba? Makikita mong talagang tulong-tulong sila sa paglalakad at one by one kung mayroon silang mga assignment na binibigay sa isa't isa. Pero ang isa sa mga nagtatanong siguro, bakit ganun katindi ang malasakit ng Pangulo? Sabi nga, yung concern ng Pangulo, yung bahagi ng aparato rin yan bahagi ng kabinete niya si Secretary Robredo. At kayo maalala, from the very beginning, isa sa mga unang niyang mga in-appoint noon, Joseph, si Secretary Robredo, di ba? Naging controversial pa nga yung pagkaka-appoint. At saka talagang ito sasabihin ko na sa totoo na maraming magsasabi sa gabinete maliban pa sa mismo kay Pangulo Aquino na isang malaking kawalan. Malaking kawalan sa pamilya at sa bansa ang pagmamalasakit at pagiging puno leader ni Secretary Robredo sa DILG. Kung babalikan natin, of course, nakita naman natin kung ano yung hitsura nung tahanan ni Secretary Robredo. Ikaw ba naman ang mamuno sa isang bayan ng may ilang taon? Naging secretary ka ng ating bansa, no, sa DILG. Pero pag ito na yung pang simpleng tingnan mo, parang inaasahan natin na tsak na maganda ang bahay niyan, mag-aarayan, maraming ipon yan. At ang isa nakakagulat doon kasama Edwin yung pagpupunta si Secretary Robredo sa Naga, kinakailangan siyang sumakay ng bus. Ayun, yung simplicity. Alam mo, yun ang plano. Yun ang plano talaga Hindi, yun ang talagang gusto ng presidente. From Cebu, pupunta si Secretary sa Manila, at kung malilit nga lang siya doon sa aatinan niyang award yata ng kaniyang anak. Bumibigay ng awards doon sa kaniyang anak sa swimming. Kaya nagmadali siya. Pero ang plano noon, mula Cebu, pupunta ng Manila, at Manila, magbubus papunta ng Naga. Yun daw ang palaging ginagawa. Dito makikita mo yung effort ng talagang public servant. Isipin mo na ikaw public servant kasi alisin na natin, sabi nga ng Pangulo, may kalimutan na natin yung baluktot na mga daan. Nung araw, pag ikaw ay public servant, so sabi nga natin government officials, iba ang tingin sa'yo na kumbaga pag ikaw dumating hawiin ang daan lahat, kailangan mabilis ang transportation mo, pero dito pinakita ng Pangulo leadership by example. Yan na ginawa naman ni Secretary Robredo, nakita natin. Alam mo yun, secretary ka, nagbubus ka. Sa halip na gamitin mo kung ano man yung sasakyang inisyu sa'yo ng pamahalaan, nagagamit ka ng gasolina ng gobyerno papunta doon sa bayan mo, nagbubus talaga ako, makakatipid pa ako. At siguro, kaya nangyari yung bagay na yan, sabi nga, God willing na rin siguro, para at least magbigay aral, mag-iwan aral din sa ilang mga government officials. Totoo yan. At kaya po, maya-maya, bibigyan po namin kayo ng mga
live na video mula sa lugar ng Masbate, sa Lasal Green Hills. At Umpisa na agad. yan po napapanood nyo yan. Yung video po ng kuha ng ANC sa pag-ugnayan po sa ROV. Pagkuha po ng ROV ay parating namin sa inyo mga nagaganap po sa Masbate City, sa Lasal Green Hills at saka sa Naga City. Yung sa gawing kanan po ng inyong telebisyon, yung may mga ribbon na kulay dilaw, yan yung kanyang tahanan. Yan? Kasamang Edwin. Oh, Ayan pala ang bahay niya. oo, yan. Yung nasa kanan, yung pinakambaba na gawing kanan ng kanyang mga television set. Kinalian na rin At ng sa mga Masbate yellow naman, ay makikita nyo si Congressman Abaya, doon naroon po, si Budget Secretary Florencio Abad, at iba pa mga opisyal ng ating pamahalaan. Yan po. At Naroon din kasamang Edwin, no? Si Defense Secretary Gasmin. kompleto, pati si yung ating budget secretary na tatalawang ko rin doon. Nakadilaw. So, maging ang international media ay tumawag na ng attention dito sapagkat nasilip ko rin sa ating newsroom ang attention binibigay sa atin ng international media, Joseph. Okay, so sa pagpapatuloy po natin, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa special coverage ng telebisyon ng bayan. Ito po ang PTV, ang People's Television. Ang Maaari siguro inyong sila pong ding mga lingkod magbigay, ay si Edwin Eusebio at Joseph Of course. Martina. Joseph, gusto lang maihabol, ano? Kung hindi maialis sa ating mga kababayan doon sa kanilang kalooban, meron silang mga sort of sentiments, ano? Siguro, sa pamamagitan ng ating hamak na kakayanan, ay maaaring nilang i-text sa atin siguro at magbibigay direction siguro si Direk mamaya na kung paano maipapahatid yung mga sort of, sabi nga, statement ng ating mga kababayan, yung kanilang mga text messages of sympathy. At saka kung alam nyo na yung aming regular na Facebook account at Twitter, ay pwede kayo magbigay ng mensahe po doon at pag may mga pagkakataon pong maluwag, ay babasahin po namin ito sa Himpapawid para maramdaman po namin at na may paramdam natin sa pamilya ng mga nasawi, no? Hindi lang kaya sa pamilya ni Secretary Robredo, kundi sa pamilya ng piloto, sa pamilya ng Nepalese at iba pang mga nadamay sa mga pangyayaring ito. Wala pong may kagustuhan ito. Lahat po ito ay sa hangaring makapaglingkod at kumbaga walang aksidente talaga matatawag, no? Pero sabi nga po natin, ang aksidente talagang, ewan ko kung tama yung sabi ng lola ko na may pagka-traidor. Hindi mo alam kung kailan darating ang aksidente. Parang kamatayan nga yan. Pero gusto namin paalam po sa inyo dahil na special day din po ito ngayong araw na ito. Marahil ang Pangulo po ay Hati ang oras. hati ang oras. Hati ang katawan ng Pangulo, kumbaga, literally speaking, dahil pagkatapos ito, yung attention niya nandun din sa pamilya, of course. Sa paggunita ito. Sa paggunita dun sa kanyang yumawang ama. At para po sa inyong kaalaman ko na rin sa lahat na talagang napaka-special na araw po ito. Bagamat ito po yung pagyaon ng dating senador at ama ng ating Pangulo. Ninoy. Pero ito po yung nagmulat sa kaisipan ng marami kung paano tayo nakawala sa pagkakatali ng mga panahong yon sa isang diktadura. So mga kaibigan, huwag mo kayong mag-atubili at patuloy na tumutok sa ating po namang pagbibigay ng mga balita. Hatid pa rin po ng ating mga kasama sa Telebisyon ng Bayan. Sa iba't ibang points ay nakakalat ang ating mga reporters na maaaring magbigay sa inyo ng anumang impormasyon. Maganda yung report mo kahapon, yung